A woman came with her head covered, and you can easily say, may sakit ito. Pag mayroong balot ng ulo, madaling sabihin, may sakit ito. True enough, because most people who have cancer and they undergo chemotherapy, their hair loses. Kaya tinatakpan nila ang ulo nila. Hindi na ako nagtanong. Ang sabi ko lang ay, ano po may paglilingkod ko? At sabi niya, masamang-masamang loob ko, Father, kasi akala ko ang saya-saya naming mag-asawa. Akala ko masayang-masaya kaming mag-asawa. Sabi ko, ano pong hindi masaya sa buhay ninyo? Sabi niya, nalaman ko, Father, ang aking mister ay may anak sa labas. Tahimik, maya-maya, sabi niya, kung makapagsabi siya ng I love you sa God, kung makapagsabi siya ng I love you sa God. Siyempre, makikinig ka lang. At sabi ko ano pong ibig niyo sabihin? Sabi niya, ibig sabihin, lahat ng I love you na yon, panloloko. Dahil kung mahal niya ako, hindi siya dapat may anak sa labas. Ano po ang sabi ko kahapon? Sweet words without relationship are empty words. Kahit gaano kaganda ang pananalita, kung hindi naman totoo ang relasyon, kung hindi man yan kasinungalingan, ayan ay walang saysay. Alam natin yun. Alam natin yun. Pero marami sa atin ang nagsasabi ng magagandang pananalita dahil ayaw natin makasakit. Hindi po ba, ano? Kahit pangit, sasabihin mo maganda. Hindi po ba? Hindi natin masabi ang totoo. Pero doon sa isang lalaking naloloko ng asawa, mas marahil, mas madaling sabing I love you, kaysa sabihin niyang may anak ako sa labas. My dear friends, my brothers and sisters, what is the responsorial psalm says? We have a God of justice. Someday it will be revealed and you will receive judgment that is upon you. You have to understand this. You have to understand this. That if you do not believe in God, your prayers are nothing. Please, if you do not believe in God, your prayers are nothing. Worse, in the gospel, they don't only talk evil about God, He even called God evil. What do you expect? If you call God evil, to whom salvation will you receive? Makakaasa ka ba ng kaligtasan sa Diyos na tinatawag mong demonyo? Hindi. Hindi. Yan ang katotohanan ng buhay. Our beliefs, our words, will always be justified by our actions. Keep that in mind. Our words will always be justified by our actions. Kaya, mabuti na yung hindi ka nagsasalita at ginagawa mo ang tama. Kaysa puro ka pangako na wala ka namang nagagawa. Mahalaga yun sa buhay pananampalataya. Di po ba, ano? Na tayo nagdadasal at pagka minsan, tumatawad tayo sa Diyos. Nangangako tayo sa Diyos. Lord, pag binigay mo talaga ito, gagawin ko talaga ito. Ang problema ay naibigay na, wala ka pa nagawa. Yun ang malungkot na kwento. Naibigay na,
wala ka pang nagawa. Dito sa Greenbelt yan. Ang alin? Minsan isang lalaki, sabi niya, Father, pagdasal mo naman, lumaki ang sahod ko. Sabi ko, bakit naman? Para malaki ang tithe ko. Sabi ko, hindi naman yata nangihingi ang Diyos. Labag sa iyong kalooban. Pero maliit lang kasi ang binibigay ko, Father. Hindi ko natiis. Tinanong ko, magkano ba binibigay mo? Sabi, 500. Oh, ay, ilang porsyento yan? Sabi, 10% yan, Father, 10%. Ibig sabihin, ang sahod mo, 5,000. Di po ba, no? After 3 months, na-promote siya. Tuwang-tuwa siya. Nakangiti siyang nakita kong nagmimisa. Nakikimisa lang naman ako dati dito. At sabi niya, Father, 2,500 na binibigay ko. Ibig sabihin, 25,000 na ang sahod niya. Ano po? At matagal ko siyang hindi nakikita habang ako'y nagmimisa. Sabi ko, lumipat na yata ng oras ng misa. Hindi po ba, na? Lo and behold, magpapasko. Sabi niya sa akin, Father, ang laki pala ng 5,000. Sabi ko, ano ang laki ng 5,000? 5,000 na kasi ang binibigay ko ngayon eh. Ah, bakit? 50,000 na sahod mo? Opo, Father. Ang laki ng 5,000, ang dami na mabibili. Sabi, anong problema mo? Lalalakihan lang ako. Ano pwede kong gawin, Father? Sabi ko, wala kang dapat gawin. Hindi ka naman sinisingil ng Diyos. Ay, ano dapat kong gawin, Father? Ipagdasal natin, ibalik sa 5,000 ang sahod mo. Di ba? Bakit pag nakikinabang, nagre-reklamo? Pero pag kulang, malakas humingi. Hindi po ba, ano? Anong relasyon mo sa Diyos? Gasolinahan? Ay, ang gasolina ngayon, mahal na eh. Hindi po ba, ano? Anong relasyon mo sa Diyos? If you don't scatter, you gather. If you don't gather, you scatter. Ganun lang yun. Ganun lang kasimple ang ebanghelyo, hindi po ba, no? Kahit bata, kayang intindihin yun. Kung hindi ka kasama kung nag-iipon, nagkakalat ka. Ganun kasimple yun. Pero anong mas nakakatakot sa ebanghelyo? Ito ang mas nakakatakot. Ang alin? Nangako ka sa Diyos. Nagbago ka. At true enough, dahil nagsumikap kang magbago, umalis ang demonyo sa buhay mo. Ngayon, ano sabi sa Ebanghelyo? Yung demonyo, naghahanap yun ng malilipatan. Squatter yung mga yan eh, hindi po ba? Naghahanap yan ng lugar na bakante. Kaya baka mag-iingat kayo, hindi po ba? Baka kayo yung bakante, hindi po ba? Sa inyo pumunta. Umalis. Walang mapuntahan, bumalik, di po ba? Anong nakita niya? Yung inalisan niya, malinis, walang laman. Anong ginawa niya? Kumuha pa siya ng 7 kasamang mas malala. Kaya yung taong iniwan niya, ngayon ay mas masama kaysa sa dati. Bakit? Hindi sapat na ikaw ay hindi gumagawa ng masama. Dapat meron kang ginagawang mabuti. Inuulit ko, hindi sapat na wala tayong ginagawang masama. Dapat may ginagawa tayong mabuti. Dahil kung wala kang ginagawang mabuti, nilalagyan mo ng puwang ang iyong pagkatao para sa masamang bagay. Again, my brothers and sisters, words, regardless how sweet, without an authentic relationship, are empty or lies. Second, don't simply come before God because you are in need. Come before God, knowing that we have a God who bless. Keep that in mind. There is nothing you can do to make God love you more, and there is nothing you can do to make God love you less. The love of God is not for sale. Hindi mo pwedeng bilhin ang Diyos sa pamagitan lamang ng iyong tithes. Anong hinahanap ng Diyos? Pagbabagong loob.
Ang pagbabagong loob ay sabi nga, alisin mo ang mali, palitan mo ng mabuti. Amen. Hindi ko alam kung kayo nakapunta na sa Vietnam. Ano po? There's a market in Vietnam where you can buy overrun items. Ano po? Mali lang yung zipper, pero maayos naman, murang-mura. Ano po? Maraming Pinoy nakikita ko doon. Pero doon, sabihin ko na kung saan para punta kayo doon. Ano po? Sa Bentham Market. Ano po? Pero doon, tinitingnan ko yung mga relo. Mga relo. Gaganda. Tapos tatanungin mo yung nagtitinda, what is this? Sabi nung nagtitinda, these are certified daw. Certified imitation. Sabi ko, what do you mean? They are imitations but they are certified. Mayroong grade A, B, C, D. Ibig sabihin kung yung mas mahal, grade A, talagang malapit na malapit. Ano po? Pero imitation. I hope nagkakaintindihan tayo, di po ba, no? Imitation. Sana alam ninyo that we should not only be saying sweet words. Let us be sincere with our words. Let us be sincere. Balik tayo doon sa babae. Sabi ko, ilang taon na po ang anak? Sabi, 12 years na, father. 12 years. Ay sabi ko, kahit anong gawin natin, hindi na babalik sa tiyan ng nanay yung 12 years. Hindi pa ba, no? Wala na kayong magagawa. Mahirap yung nagkasakit kayo, nagka-cancer kayo, dahil sa sama ng loob. Pero yun ang malungkot na kwento. Yun ang malungkot na kwento. I hope the husbands are listening to me. Husbands. Ano pa? Please. Many of the wives are sick because of the insincere words of their husband. Malungkot yun. Maraming babaeng may sakit dahil ang kanilang mga mister ay hindi naging totoo sa kanilang mga salita. Be sincere, not just sweet. Because at the end, we have a God of justice. My dear friends, my brothers and sisters, you cannot expect blessing if you do evil. You cannot expect blessing if you do evil. How much more if you call God evil that you expect salvation? It will never happen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.